Nasa may taniman ng gulay si Catherine. Namimitas siya ng mga gulay para dalhin sa Rancho Antelmo. At syempre, para makita na rin ng dalaga ang lalaking pinakatatangi niya. Paborito niya tong okra at talong. Dadamihan kong pagkuha. Bulong ni Catherine sa kanyang sarili. Anak, mauubos na naman yung gulay natin. Wala na tayong ibebenta. Pasigaw na saway sa kanya ng kanyang ina na si Aling Lorna. Papalapit ito sa taniman nila. Opo, inay. Para lang po ito sa may loves ko. Hay, naku talagang bata ka. Ikaw pa ang naghahabol sa binatang yun. Dapat ikaw ang hinahabol at niniligawan. Si inay naman, magkaiba naman po ang panahon niyo sa panahon namin ngayon. Sige, sumasagot-sagot ka pa. Kapag talaga ikaw nasaktan dahil dyan sa panaggagawa mo, kukutusan ko yung singit mo. Opo, halos araw-araw niyo po yung pananakot sa akin, Nay. Sige na, bilisan mo na dyan at magdala ka ng gatas ng baka mula sa kanila, ha? Bili ni Aling Lorna sa anak. Nay naman, kadadala ko ng gulay sa Antelmo Ranch, nagpapadala ka rin ng gatas ng baka. Natural naman, anak. Nagdala ka roon ng gulay mula sa taniman natin. Marami naman silang baka, kaya hihingi na rin tayo ng gatas mula sa kanila. Barter ang tawag dyan, anak. Si inay talaga? Pero sige na nga, tapusin ko muna itong pamimitas ng mga gulay para mabilis ako makapunta sa rancho. Sabi ni Catherine at mabilis na nanguha ng iba't ibang klase ng gulay. Magkatabi lang naman ng Antelmo Ranch at ang maliit na taniman ng pamilya ni na Catherine. May lupa kasi ang kanyang ama at tinaniman nila iyon ng gulay. Sa pagbebenta ng gulay, kinukuha ng mag-anak ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nag-iisang anak lang din si Catherine, kaya hindi masyadong nahirapan ng mag-asawa na pag-aralin ang nag-iisa nilang anak. Nakapagtapos ng agriculture si Catherine, kaya ito na ngayon ang namamahala ng munting taniman ng gulay ng kanilang pamilya. Inay, aalis na po ako tapos na ako mamitas ng gulay. Tutungo na ako sa kabilang rancho. Sige anak, mag-iingat ka. Ang gatas ng baka ha, huwag mong kalimutan. Bilin pa ni Aling Lorna. Opo inay, halos kada punta ko roon gatas ang bitbit ko pa uwi. Nakasimangot na wika ni Catherine sa ina. Kung sawa ka na sa gatas ng baka, yung baka na lang mismo hingin mo, para hindi na tayo nanghihingi ng gatas sa kanila. At unlimited supplier na tayo ng gulay sa kanila. Dahil naman, nakakahiya po kayo, promise. Makaalis na nga, baka isipin pa ni my loves ko na binabakahan ko lang siya. Anong binabakahan, anak? Hindi ba't pineperahan ang tawag doon? Inay, pera ba hinihingi nyo? Hindi ba't baka? Ay, ganun ba yun? Opo, inay. Ang hina nyo talaga. O siya, aalis na po ako. Muling paalam ni Catherine sa ina habang hawak-hawak ang basket na punong-puno ng iba't ibang gulay. Pagdating sa Antelmo Ranch, ay agad pinapasok si Catherine ng katulong sa loob ng mansyon ng pamilya ranchero. Kilala na kasi si Catherine ng lahat ng katulong at bawat miyembro ng pamilya ranchero. Elementary pa lamang si Catherine ay sumasama na ito sa kanyang ama upang kumuha ng kambing na aalikaan o hindi naman kaya ay kabayo na ititrain. Dumiretso sa kusina si Catherine. Nakapaskil na sa maganda niyang mukha ang isang matamis ng ngiti nang makita ang lalaking matagal na niyang hindi nakikita. Si Guillermo. Kakauwi lang nito upang palitan ng kapatid na si Gonzalo sa pamamahala ng farm. Nasa honeymoon kasi si Gonzalo kasama ang asawa nitong si Bernadette. Magandang buhay! Gulay for everybody para sa healthy living. Masiglang bati ni Catherine sa pamilya ranchero na nasa hapag at nag-aalmusal. O iha, magandang umaga rin sa'yo. Halika't sabayan mo kaming mag-almusal. Nakangiting paanyaya ni Don Antelmo kay Catherine. Naku po, Don Antelmo, nakakahiya naman sa inyo. Anong nakakahiya? Para ka namang hindi parte ng pamilya namin. At saka maraming salamat sa pagdadala mo ng gulay. Alam mo namang mga paborito ni Guillermo ang okra at talong. Kaya nga po dinamihan ko na ang pagdadala ng okra at talong. Nabalitaan ko kasing umuwi na siya. Wow tama nga talagang kasabihan na may pakpakang balita, may tenga ang lupa. Sarkastikong sabi ni Guillermo at masamang tiningnan si Catherine. Guillermo, nasa harap tayo ng pagkain. Ayusin mo yung pag-uugali mo. Saway ni Don Antelmo kay Guillermo. Malakas na napabuntong hiningan na lang si Guillermo at muling ipinagpatuloy ang pagkain.
Nagsimula na rin kumain si Catherine. Hi, late na ba ako para sa almusal? Biglang sumulpot si Alvaro Ranchero sa dining room. Sina Guillermo, Alvaro at Pancho ay fraternal triplets. Si Alvaro ang sumunod kay Guillermo. Oh, anong ginagawa rito ng babaero? Kunot ang noong tanong ni Guillermo sa kapatid. Ngumisi lang si Alvaro sa kapatid at umupo katabi ni Catherine. Good morning din, Guillermo. Sarkastikong sagot ni Alvaro kay Guillermo at binalingan si Catherine. Hi, Catherine. Mas lalo kong gumaganda ngayon ah. Puri ni Alvaro sa dalaga. Hay nako Alvaro, kung hindi lang kita kilala ay baka maniwala na ako dyan sa pambobola mo. Nakaingos na sabi ni Catherine. Mahinang tumawa ang binata. Hindi ka pa rin ba pwedeng ligawan, Kat? Alvaro, alam mo naman kung sinong gusto ko eh. Kapag hindi ka niya pinansin, nandito naman ako. Kaya kitang paligayahin at mahalin. Malambing ang boses na wika ni Alvaro. Malapad namang napangiti si Catherine dahil sa sinabi nito. Isa si Alvaro sa mga naging kaibigan ng dalaga sa Antelmo Ranch. Mabait ito, ngunit pilyo sa babae. Baliw ka talaga, Alvaro. Baliw sa'yo. Biro ni Alvaro sabay kindot sa dalaga. Tinawanan lang ito ni Catherine. Kung madali lang siyang bulahin, baka matagal na siyang nauto ni Alvaro. Lahat ay napalingon nang padabog na tumayo si Guillermo sa kinauupuan nito. Guillermo! Malakas na tawag ni Don Antelmo sa pangalan ng anak. Sa susunod, huwag kayo sa pagmaglandian. May kwarto ka naman siguro, Alvaro. Bakit hindi mo dalhin si Catherine dun? Hindi yung dito kayo naglalandi. Hindi natapos ni Guillermo ang pag-iinsulto kay Catherine nang undayan ni Alvaro ng suntok sa mukha si Guillermo. Gago ka! Huwag mong insultuhin si Catherine ng ganyan. Alam mo hindi siya katulad ng mga babaeng nakikilala ko sa bar. Wala akong pakialam. Huwag lang kayo maglandian habang nasa harapan ko kayo. Bakit, Guillermo? Nagsiselos ka ba, ha? At bakit naman ako magsiselos, Alvaro? Hindi ko naman gusto yung babaeng yan. Dinuro pa ni Guillermo si Catherine. Bigla namang nahiya si Catherine at napayuko na lamang. Nasasaktan ng puso niya. Harap-harapang ipinamukha ni Guillermo na wala itong gusto sa kanya. Akmang uundayan na naman ng suntok ni Alvaro ang kapatid nang pumagitna na si Catherine sa dalawa. Alvaro, tama na please. Pakiusap ni Catherine. Umupo ulit si Alvaro at tahimik na itong kumain. Si Guillermo naman ay malaki ang hakbang na umalis ng kusina. Pasensya na po kayo, Don Antelmo, Doña Cordelia. Naging sanhi pa ako ng away nila. It's okay, Iha. Sanay na kami sa mga batang yan na parang mga aso't pusa. Sagot ng Don. Sige po, mauna na po muna ako. Hinabol ni Catherine si Guillermo. My love, sandali lang. Tawag ni Catherine sa binata. Huminto sa pagkakabang si Guillermo at inis na tiningnan si Catherine. Pwede ba? Huwag mo akong tawaging my loves. Nakakarindi sa tenga. At isa pa, huwag kang sunod ng sunod sa akin na parang aso. Dun ka na lang kay Alvaro. Gusto ka naman niya eh. Malamig na singhal ni Guillermo kay Catherine. Ngunit matapang na babae si Catherine. Hindi siya basta-basta sumusuko, lalo na sa lalaking matagal na niyang mahal. Gamutin muna natin ang sugat mo. Maso yung wika niya kay Guillermo. I can handle myself. Bumalik ka na lang sa hapag. Kahit na anong gawin mong pagtatabi sa akin, hindi pa rin ako susuko, Guillermo. Ikaw ang gusto ko, hindi si Alvaro o kung sino pa mang lalaki. Ikaw lang ang gusto ko at itinitibok ng puso ko, Guillermo. Nagkatitigan sila ni Guillermo. Hindi alam ni Guillermo kung bakit bigla na lang tumambol ng napakabilis ang kanyang puso. Dahil sa biglang pagbabago ng tibok ng puso niya, ay mabilis niyang tinalikuran si Catherine. Kailangan niya munang pakalmahin ang naghuhuramentado niyang puso. Hinabol na lamang siya ni Catherine ng tingin at pagkuway umuwi na rin ng dalaga. Umuwi si Catherine na lutang. Nag-iisip siya ng plano kung paano niya mapapaamo ang isang katulad ni Guillermo. Matigas pa ito sa bato. Hindi rin niya alam kung bakit ang gaya nito ang nagustuhan ng puso niya. Napakamanhid nito at suplado. Kung hindi lang niya mahal ang lalaking yun, na-turn off na siya sa ginawa nito sa harap ng mga magulang nito at kapatid. Hoy Catherine, kanina pa kitang tinatawag. Nabingi ka na ba? Tanong ni Aling Lorna. Lorna, ano bang nangyayari dyan sa anak natin? Maghapong nakatulala oh. Wika ni Mang Armando na napansin din ang pagkatulala sa nag-iisang anak sa may sala.
Aba, ay ewan ko ba dyan sa anak mo, Armando? Baka naman nabasted ni Guillermo. Inay naman, narinig ko yun ha? Biglang dagdag ni Catherine. Aba, nasa wisyo ka pa pala. Kanina ka pa namin tinatawag dyan, hindi ka man lang umiingli. Ano bang nangyayari sa'yo? Nabasted ka nga ba? Kung makapagsalita kayo ay parang wala na talaga akong pag-asa sa kanya, Nay. Reklamo niya. Oh, bakit parang pasan mong daigdig? Kasi Nay, hindi ko alam kung paano ko siya papaamuin. Akala ko magugustuhan niya rin ang katulad ko, pero mukhang malabo. Baka mayayaman din na gaya nila ang type niya. Sino ba naman ako? Isang farmer at hindi pa nakatungtong sa syudad. Malungkot na wika ni Catherine sa kanyang mga magulang. Naawa naman ang mga ito sa kanya at tinabihan siya sa sofa. Bata pa lamang siya ay alam na ng mga magulang niya na gusto niya si Guillermo. Anak, hindi ba't may kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga? Tiyaga lang at makukuha mo rin ang pagmamahal ni Guillermo. Suyuin mo lang siya ng suyuin. Malay mo naman, nagbago siya. Hindi ba? Payo ni Aling Lorna habang hinahaplos ang kanyang likod. Malakas na napabuntong hininga si Catherine. May plano ako para makuha ko na siya ng tuluyan. Kakausapin ko si Don Antelmo. Ano? At ano namang sasabihin mo sa mabait na Don? Basta, ako na po ang bahala, Nay. Ito na lang ang huli kong paraan para mapaibig at tuluyang mahulog ang loob ni Guillermo sa akin. Malakas na bumuga ng hangin ang mga magulang niya. Basta anak, ito lang may papayo ko sa'yo. Huwag na huwag mong isusuko ang bandera mo. Kapag ginawa mo yun, babalatan ka namin ng inay mo ng buhay. Maliwanag ba? At saka huli na yan ha. Kapag wala pa rin, panahon na para ibaling mo sa ibang pagtingin mo. Banta ng tatay niya. Ay, grabe naman si Itay. Isuko agad. Alam kong marupok ako pagdating kay Guillermo ko. Pero alam ko naman po ang limitasyon ko, Tay. At saka anak, basta kapag sa tingin mo ay ayaw talaga ni Guillermo sa'yo, isuko mo na. Ang bandera ko, inay? Gagang bata to. Isuko mo na ang laban. Tama ang tatay mo. Huwag kang martir at madami pang lalaki sa buong mundo. Hindi lang si Guillermo na yun. Kung hindi ko lang alam na mabait ang pamilya nila, noon kang payagan ka namin na ikaw ang maghabol sa binatang yun. Noted, inay. Kayang-kaya ko siyang mapaibig. Makikita niyo at isang araw, luluhod siya sa harapan ko at aalukin ako ng kasal. Tila nangangarap na wika niya. Huwag ka munang mangarap dyan. Ipaglaban mo muna. Wika naman ni Mang Armando. Sir, yes sir. Sumaludo pa si Catherine sa kanyang ama bago hinalikan sa pisngi ang ama't ina. Matutulog muna po ako at kailangan ko ng energy para bukas. Good night, Itay, inay. Paalam na ni Catherine sa kanyang mga magulang. Nagkatinginan na lamang si Mang Armando at Aling Lorna. Malaki na ang anak natin at alam kong kaya niyang mapaamong lalaking mahal niya. Sabi ni Mang Armando pagkaalis ni Catherine. Tama ka. Hayaan natin siyang abutin ng pangarap niya. Di ba sabi nga, suportahan ang pangarap ng mga anak kaysa magrebelde. Nakangiting wika ni Aling Lorna sa asawa at sabay nang pumasok sa loob ng kanilang silid upang makapagpahinga na rin. Alam naman nilang medyo nakakaawa ang anak nila sa paghahabol kay Guillermo. Ngunit nangako sila na kapag hindi pa rin nagtagumpay sa plano ang anak, ay sila na mismo ang mag-uutos kay Catherine na tigilan na ang anak ng Don at Doña Ranchero. Kinabukasan ay maagang gumising si Catherine. Kailangan niyang mamitas ulit ng gulay para dalhin sa Antelmo Ranch. Gusto niyang kausapin si Don Antelmo. Makikipag-deal siya sa mabait na Don upang mapalapit siya kay Guillermo. Sa ganoong paraan ay mapapabilis ang pagkakagusto sa kanya ng binata. Maganda na rin kung nasa panig niya ang Don at Donya. Pakanta-kanta pa si Catherine habang namimitas ng gulay sa kanilang taniman. Pagkatapos mamitas ay nagtungo siya sa maliit na kubo na siyang pahingahan nilang mag-anak. Inay, Itay, aalis na po ako. Pupunta po ako sa rancho ng mga ranchero. Pasigaw na paalam ni Catherine sa kanyang mga magulang. O siya, mag-iingat ka anak. Bili ni Mang Armando sa anak. Kaya mo yan, huwag kang susuko, Catherine. Magbibigay lakas loob ni Aling Lorna sa anak. Isang tango lang ang ibinigay ni Catherine sa kanyang mga magulang. Mamahalin mo rin ako, Guillermo Ranchero. Pangako ni Catherine sa kanyang sarili habang nagbibisikleta patungo sa rancho. Pagdating sa rancho ay pinadiretso na siya ng mga kasambahay sa private office ni Don Antelmo. Iha, anong may paglilingkod ko sa'yo?
Formal na tanong ni Don Antelmo kay Catherine. Seryoso ang mukha na tinignan ng dalaga si Don Antelmo. Gusto ko pong makipag-deal sa inyo, Don Antelmo. Deal? Anong klaseng deal yan, iha? Alam niyo pong matagal ko nang itinatangi ang anak niyo, Don Antelmo. At alam kong hindi naman po kayo tumututol kung kami ay magkagustuhan. Pero sadyang manhid lang po si Guillermo dahil hindi man lang niya ako mapansin-pansin. Kaya ngayon ay gagawa po ako ng hakbang para mapalapit sa kanya. Ito na ang huli kong alas. Kung hindi ko pa rin po siya mapaibig, tuluyan na akong lalayo sa kanya. Mag-move on na ako kahit walang kami. Madramang pahayag ni Catherine at pinahid ang mga mata na wala namang luha. Hay nako iha, alam mo bang botong-boto ako sa'yo para sa anak kong si Guillermo? Pati ang aking kabiyak ay boto sa'yo. Ano pa ba nga hanapin ni Guillermo sa'yo? Masipag ka, maganda, may alam sa farming at mabait ka ring anak. Kaya lang, ang tigas talaga ng batang yun. Nais na nga rin namin na gumaya siya sa mga kuya niya na may sarili ng mga pamilya. Siya, sige, sabihin mo sa akin kung anong maitutulong ko upang magawa mo ang plano mong paibigin ng anak ko nang mabawasan naman ang kasungitan niya sa mga kapatid niya. Lagi na lang mainit ang ulo ng isang yun, lalo na kay Alvaro. Ha? Paano niyo po nalaman ang plano ko, Don Antelmo? Iha, kakasabi mo pa lang nagagawa ka ng hakbang upang mapalapit sa anak ko. Siguro naman, may plano ka. Opo, Don Antelmo. May plano po ako. Ito po ang deal ko. Magkakaroon kayo ng unlimited na stock ng gulay galing sa taniman namin. Tapos, anong kapalit ang gusto mo, iha? Unlimited supply ba ng gatas ng baka? Maganda yun. Abay, pihadong lulusog tayong lahat at hahaba ang mga buhay. Hindi po yun, Don Antelmo. Kung ganoon, anong nasa isip mo? Simple lang po. Tuturuan ko siya sa pagtatanim ng gulay. Tapos, tuturuan niya naman ako mag-alaga ng baka at kung paano gatasan ng baka. Ayos lang po ba? Sanay lamang sa paghahayupan ng mga anak ng Don. May tanim ang mga ito sa rancho, ngunit mga fruit trees na nabubuhay na napakaraming taon, gaya ng mga nyog at mangga. Bihira ang tanim ng mga itong gulay at prutas na seasonal. Paano yan? Magtuturuan kayong dalawa? Hindi pwedeng sabay kayo, tama ba ako? Opo, kaya ganito po ang naisip ko, Don Antelmo. Rotation ang gagawin namin ni Guillermo. This week ay tuturuan ko siya sa pagtatanim. Next week ako naman po ang tuturuan niya. Sa loob po yun ng 1 buwan. 1 buwan? Kaya mo kaya siyang paibigin sa loob ng 1 buwan, iha? May pagdadalawang isip na tanong ni Don Antelmo. Tumangot-tango naman si Catherine. Opo, 1 buwan lang ang hihingin ko, Don Antelmo. Bumapayag po ba kayo? Kinabahan na tanong niya sa Don. Sandaling nag-isip ang Don sa kung ano ang magiging desisyon nito. Ilang sandali pa ay tiningnan na nito sa mga mata si Catherine. Sounds like a good plan. Okay, papayag ako sa gusto mo. Hindi dahil sa unlimited na gulay ang ibibigay mo, kundi dahil sa determinasyon mong mapaibig ang anak ko. I'm wishing you a good luck, Catherine. Mamaya ay kakausapin ko agad ang anak ko. Maghanda ka na para turuan siyang magtanim ng gulay. I'm looking forward na maging parte ka ng pamilya namin soon. Nakangiting pahayag ni Don Antelmo sa dalaga. Biglang napatayo si Catherine at isang beses na yumuko. Maraming salamat po, Don Antelmo. Walang anuman, Catherine. Galingan mo at excited rin ako na magkaroon ng apo mula kay Guillermo. Opo, gagalingan ko po talaga. Mahinang natawa si Don Antelmo. Nagpaalam naman kaagad si Catherine sa mabait na Don. Paglabas niya ng mansyon ng pamilya ranchero, ay makakasalubong niya si Guillermo. Katulad noon ay bumibilis pa rin ang pagtibok ng puso niya para sa binata. Titig na titig si Guillermo sa kanya, pero hindi niya ito tiningnan. Dapat hindi ako maging marupok. Kailangan kong pigilan ang sarili ko. Huwag mong pansinin. Mababatungkan talaga kita self kapag naging marupok ka sa harapan niya ngayon. Paalala ni Catherine sa kanyang sarili. Yun kasi ang unang hakbang niya, ang ipadama kay Guillermo na ayaw na niya dito. I-reverse psychology niya ito upang ma-realize nito ang kawalan niya. Mindset ba, mindset? Napapangiti sa isip na sabi ni Catherine habang naglalakad papalapit sa kasalubong na binata. Halos pigilan ni Catherine ang paghinga niya nang makatapat niya ang lalaking bumabaliw sa kanyang buong sistema. Nilagpasan niya lang ito nang hindi man lang binigyan ng pansin ng binata. Nang makalabas ng rancho, ay agad na pinakawalan ni Catherine ang kanyang paghinga.
Oh my gosh, oh my gosh! Nakaya kong hindi maging marupok sa harapan niya. Yes, yes! Very good, Catherine. Nagawa mo. Sigaw ni Catherine at masayang tumakbo papunta sa kanyang bisikleta. Kumunot naman ang noo ni Guillermo nang hindi siya pansinin ni Catherine nang magkasalubong sila kanina lang. Hindi siya sanay. Dati-rati ay malayo pa lamang ang babae. Tumitili na ito sa kilig pagkasilay sa kanya. Pero ngayon ay parang nag-iba na ito. Himala yata at hindi ako pinipeste ng babae yun. May nakain ba siyang panis? Tanong ni Guillermo sa sarili. Ngunit nakaramdam siya ng konting kirot sa kanyang dibdib dahil sa pambabaliwala sa kanya ni Catherine. Pero agad niya yung winaksi sa kanyang isipan. Ayaw niyang paapekto. Mas mabuti ngang hindi na niya ako kulitin. Bulong ni Guillermo sa sarili. Tinungo na lang niya ang kanyang silid at may gagawin pa siyang report. Wala ang Kuya Gonzalo niya, kaya kailangan niyang tutukan ng mabuti ang kanilang negosyo. Ang Kuya Sergio niya naman ay may inaasikaso sa Maynila kasama si Lou, kaya walang ibang makakatulong sa kanya. Wala siyang aasahan kundi ang sarili niya. Dahil si Alvaro ay paglalaro lang sa babae ang inaatupag. Ilang minuto na rin nasa harapan ng computer si Guillermo. Nang mapatingin siya sa oras ay lunchtime na pala. Tinungo niya ang dining area at nakita niya ang kanyang mga magulang na kumakain na ng lunch. Anak, halika, sabayan mo na kami ng mama mong kumain. Hindi ka na namin pinatawag at alam naming busy ka. Aya ni Don Antelmo sa anak. Sige po, Papa. Medyo gutom na rin nga ako eh. Mabilis na umupo si Guillermo sa bakanting upuan at nagsimula ng kumain. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain na magsalita ang kanyang ama. Iho, may hihilingin sana ako sa'yo. May pakiusap sa boses ng wika ni Don Antelmo. Ano po yun, Papa? It seems serious I can see it in your eyes. A little bit. And I know na mahirap to para sa'yo. Pero alam ko namang kakayanin mo at para rin to sa'yo. Pa, sabihin mo na sa akin ng diretsyo. Huwag yung nagpapaligoy-ligoy ka pa. Well, gusto kong turuan mo si Catherine kung paano mag-alaga ng baka at ng tamang paraan sa pagkuha ng gatas ng baka. At hindi lang yan. I want you to learn planting seasonal vegetables. I'm planning to plant some vegetables sa bakante nating lupa dito sa rancho. Sayang naman yun. Tinutubuan lang ng talahib at damo. Mas mainam na mapakinabangan at dagdag-trabaho din yun sa ating mga tauhan at mga tao sa labas ng rancho. Seryosong wika ni Don Antelmo na ikinaawang ng labi ni Guillermo. Nanlaki din ang mga mata niya sa narinig. What? At bakit ko kailangan matutong magtanim ng gulay? Rancho ang pagmamayari natin, Papa. Hindi taniman ng gulay. Are you planning to merge with that annoying woman? Ibig sabihin ba nito isinusuway mo ang utos ko, son? Sabi niyo kahilingan niyo po yun, hindi utos pa. I changed my mind. Inuutusan kitang turuan si Catherine sa pangangalaga ng baka at pagkuha ng gatas mula sa baka. At ikaw, kailangan mo rin matutong magtanim ng gulay. Maliwanag ba? Paano ang rancho? Wala si Kuya Gonzalo at Kuya Sergio. Ako lang ang mag-isang namamalakad ng rancho ngayon. Tapos idadagdag niyo pa po yan na hindi ko maintindihan kung ano pakinabang. Kung ang inaalala niyo ay yung bakanting lupa, pwede naman natin yung tayuan ng ibang kwadra para sa mga bago nating kabayo at baka. That's my order, Guillermo. May plano ako at wag mo nang kontrahin pa ang gusto ko. Huwag ka mag-alala, Guillermo. I'm still here. At saka baka umuwi rin si Pancho sa susunod na linggo. Kami na munang mamamahala ng rancho habang may pinag-uutos si Papa sa'yo. Magandang umaga pala. Biglang wika ni Alvaro nakakapasok lang sa dining area. Kumunot ang noo ni Guillermo sa sinabi ng kapatid. Hindi naman pwedeng ipagkatiwala sa isang babaerong kagaya mong pamamahala ng rancho, Alvaro. Madiing wika ni Guillermo sabay higop niya sa kanyang kapeng malamig na. Well, I'm smart and handsome too, bro. Paano nasali ang pagiging gwapo mo sa pagpapatakbo ng negosyo natin? Sa tingin mo may pakialam ang mga kabayo at baka sa itsura mo? Bro, diskarte ko na yun. Gawin mo na lang ang pinapagawa sa'yo ni Papa, okay? Nakangising sabi ni Alvaro sabay kindat sa kapatid na halata ang inis. Hindi na lang umimik si Guillermo dahil mas lalo lang siyang maiinis kapag pinatulan pa ang kapatid ni isa't kalahating magaling manggatong. Okay, sige. Payag na po ako sa gusto niyo, Papa. Malamig na sagot ni Guillermo sa ama. Sinabi naman ni Don Antelmo ang schedule ng pagtuturo niya kay Catherine. Maging ang schedule kung kailan siya tuturuan ni Catherine sa pagtatanim. Sana lang talaga kayanin kong pagsasama namin sa loob ng 1 buwan.
Wika ni Guillermo sa kanyang sarili. Hanggang sa dumating na ang araw ng pagtuturo ni Catherine kay Guillermo. Excited na ang dalaga sa pagkikita nila ng sinisintang binata. Tiniis talaga niya ang sarili na hindi magpunta sa rancho ng ilang araw upang magpamiss sa binata. Magandang umaga, anak. Oh, bakit nagpapaganda ka? Hindi ba't magtatanim lang kayo ng gulay ni Guillermo at hindi magde-date? Nagtataka at tila nang aasar na tanong ni Aling Lorna sa anak. Grabe ka naman, Nay. Napaka-savage niyo po. Kahit po magtatanim lang kami, kailangan ko maging maganda sa paningin niya. Remember, Nay, ang mission ko ay akitin siya at paibigin in a class way. Nakangiting paliwanag niya sa ina. Okay, bahala ka na. Class way ka pa riyang nalalaman. Pikutin mo na lang kaya para tapos na ang problema mo. Ay, ayoko nun, Nay. Mas gusto ko pa rin na mahalin niya ako at luhuran tapos tatanungin ng will you marry me, my loves? Hay, ewan ko sa'yo, Catherine. Nangangarap ka na naman ng gising. Bilisan mo na lang dyan at mag-aalmusal na tayo. Opo, matatapos na po ito. Habang si Guillermo naman ay papasok na sa lupain ng pamilya ni Catherine. Nag-aagaw pa lang ang dilim at liwanag sa mga sandaling yon. Ganoon naman sa bukid, maagang gumigising at nagtatrabaho ang mga farmers. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong lugar. Malawak yon at puro mga gulay ang makikita sa malawak na lupain. Marahil ay nasa ilang ektarya din ito. Supplier sina Catherine ng iba't ibang gulay sa Maynila at sa mga kalapit na pamilihang bayan. May ilan ding tauhan ng mga ito sa taniman. Masasabi ni Guillermo na hindi hirap sa pera ang pamilya ng dalaga dahil masipag pagdating sa farming. Bumaba siya sa kanyang kabayo at itinali sa may malaking puno. Pegasus, dito ka lang, okay? Babalikan kita mamaya at pakakainin. Behave ka lang dyan at magpahinga habang wala ako. Pagkausap ni Guillermo sa kabayo. Sumagot naman ang kabayo sa pamamagitan ng mahinang halinghing. Napangiti na lang si Guillermo at tinungo na niya ang nag-iisang bahay sa malawak na taniman ng gulay. Agad siyang kumatok pagkarating doon. Pinagbuksan naman siya ng mga magulang ni Catherine. Magandang umaga po sa inyo, sir, ma'am. Magalang nabati ni Guillermo sa mga ito. Guillermo, iho. Naku, ang laki-laki mo na. Medyo matagal-tagal din kitang hindi nakita ah. Asya, halika sa loob. Sabayan mo na kaming mag-almusal. Nakangiting aya ni Mang Armando kay Guillermo. Salamat po, Sir Arma. Anong sir ang pinagsasasabi mong bata ka? Mang Armando na lang. Para ka namang iba sa amin eh. Sige po, Mang Armando. Tapos na po ako mag-almusal sa bahay ka. Hindi na natapos pa ni Guillermo ang sasabihin nang hilahin siya ni Catherine upang makaupo sa tabi nito sa may hapag. Huwag mong tatanggihan ng grasya. At saka isa pa, kailangan mo ng maraming energy para sa pagtatanim. Bilisan mo na at sikat ng haring araw. Mainit na mamaya at masakit na sa balat ang araw. Kaya bilisan mo na dyan para mabilis tayong matapos. Sabi ni Catherine habang nasa pagkain ng atensyon. Hindi na umimik pa si Guillermo at tahimik na lang na kumain nang lagyan ni Catherine ng pagkain ng kanyang plato. Matapos mag-almusal ay nagtungo na sila sa taniman. Nasa kanang bahagi sila ng lupain ni na Catherine. Kita ni Guillermo ang bagong bungkal na lupa roon. Mabuti at nakasuot ka ng long sleeves ngayon. Mainit ang panahon at baka masunog ang balat mo. Sabi ni Catherine kay Guillermo. Alam kong mainit ang panahon kaya nagsuot ako ng long sleeve. Sige na, magsimula na tayo. Formal na wika ni Guillermo. Okay. Ito, hawakan mo tong plastic na may lamang seedlings ng talong. Yan ang una nating itatanim. Sige, handa na ako. Dahil buto pang itatanim natin, hindi siya pwedeng idiretsong punla sa binungkal na lupa. Doon muna tayo sa nursery. Doon natin itatanim ang mga butong to. Kasama ng mga kasalukuyang mga punla roon. Ha? May nursery ang mga buto? Of course, hindi mo naman siya pwedeng itanim kaagad dyan sa lupa. Kailangan mo na siyang itanim sa punlaan. Kapag malaki-laki na siya, saka pa natin siya ililipat dito sa binungkal na lupa. Gets? Tayo na nga, sabi nilang ni Guillermo. Dahil habang napapatitig siya sa dalaga, ay pabilis naman ng pabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Nakarating nga sa nursery sina Guillermo at Catherine. Okay, itong malaking kahon ng pagtataniman natin ng talong. Naayos ko na to kahapon. Ang lupa rito tama lang para sa pagtatanim natin. Imporma ni Catherine sa binata. Paano ko to itatanim? Nasa likuran mo ang bolo. Hawak mo naman ang plastic na may buto.
Sundin mo lang ang gagawin ko, okay? Sige, magsimula na tayo, sabi ni Guillermo. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Catherine kay Guillermo bago nagsimulang bungkalin ang lupa ng pagpupunlaan. Gumawa ang dalaga ng maliit na hukay at naglagay ng ilang buto sa butas. Saka iyon tinakpan at itinurok ang stick sa pinagtaniman. Lagyan mo ng stick para malaman natin kung nasaan ang itinanim ng mga buto. Huwag din dikit-dikit, dapat may space. Noted, tugon ni Guillermo. Mabilis na natuto si Guillermo sa pagtatanim ng mga gulay. Tumigil lang siya sa pagtatrabaho nang tumindi na ang init ng araw. Tayo na, magpahinga na muna tayo. Alam kong gutom ka na rin. Sabi ni Catherine sa binata. Okay, maikling sagot ni Guillermo. Napasulyap si Catherine sa mukha ng binata. Nakita niya ang tagaktak na pawis ni Guillermo. Wala sa sariling kinuha niya ang towel sa kanyang balikat at humakbang papalapit kay Guillermo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Guillermo sa dalaga. Ngunit marahan lang pinunasan ng dalaga ang noo ni Guillermo, pababa sa muka, hanggang sa leeg ng binata. Napapalunok naman si Guillermo habang nakatingin sa mapupulang labi ni Catherine. Hindi niya napigilan na basain ang kanyang labi habang nakatingin sa dalaga. Hindi alam ni Guillermo kung may sumapi sa kanya. Ngunit bigla na lang niyang kinabig si Catherine at mabilis na hinalikan ang labi ng dalaga. Dahil sa gulat ay nanlaki ang mga mata ni Catherine at hindi kaagad nakaimik. Si Guillermo naman ay marahang ginalaw ang labi sa malambot na labi ng dalaga. Napapikit na lang si Catherine at ninamnam ang sarap ng halik ni Guillermo. Mahabaging langit, patnubayan niyo ako. Malakas na boses ni Aling Lorna ang nagpagising sa dalawang naghahalikan. Mabilis na naghiwalay ng labi sina Catherine at Guillermo. Nag-init ang mukha ni Catherine dahil naabutan sila ng kanyang ina sa ganoong ayos. Nay, kayo po pala. Si Catherine ang unang nagsalita. Kumain na kayo ng tanghalian. Simpleng sabi ni Aling Lorna at tiningnan ng makahulugan ng anak. Si Guillermo naman ay hindi nilang umilik. Tahimik lang siyang sumunod kay Aling Lorna. Natapos ang araw na yon na puno ng kaalaman si Guillermo tungkol sa pagtatanim. Napagod siya ng gusto kaya dumiretso agad siya sa silid at naligo saka nagpahinga. Nang mga sumunod na araw ay formal lang silang nag-uusap ni Catherine. It's been a week, pero nasa isipan pa rin niya ang halik ng dalaga. Wala sa sariling nahawakan niya ang kanyang labi. Madaling araw na pero mulat na mulat pa rin ang mga mata ni Guillermo. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang ginawang paghalik kay Catherine. She has a sweet lips, and I want more. Sabi ni Guillermo sa kanyang sarili. Mukhang nababaliw na nga yata siya dahil iniisip niya kung paano muling mahahalikan ang labi ni Catherine. Sobra ang pagpipigil niya sa nakaraang mga araw habang kasama ang dalaga sa bukid. Kalaunan ay dinalaw na rin ng antok si Guillermo. Si Catherine naman kinabukasan ay maagang gumayak para maagang makarating sa Antelmo Ranch. Katulad ng dati ay nagpaganda pa rin siya. Alam niyang malapit na niyang makuha ang kanyang gusto. Simula nung halikan siya ng binata ay ramdam niyang may nagbago na. Inay, itay, alis na po ako. Malakas ang boses na paalam ni Catherine sa kanyang mga magulang. Mag-iingat ka anak, okay? Bili ni Aling Lorna. Opo inay, ako pa ba? At huwag ka magpapahalik ulit, Catherine. Wala pa nga kayo, nagpapahalik ka na. Namula naman ang mukha ni Catherine dahil sa sinabi ng ina. Inay, mag-move on na po kayo sa nakita nyo. Aksidente lang yun. Sige na po, alis na po ako. Bye! Muling paalam ni Catherine sa ina bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Gamit ang bisikleta ay tinungo na ni Catherine ang rancho ng pamilya ranchero. Sinalubong kaagad siya ni Doña Cordelia. Malapad kaagad nang umiti ang Doña nang makita si Catherine. Iha, magandang umaga. Ang ganda mo ngayon Magiliw na bati ni Doña Cordelia. Napangiti naman si Catherine sa papuri ng Donya. Magandang umaga rin naman po sa inyo, Doña Cordelia. At saka mas maganda po kayo sa akin. Ikaw talagang bata ka. Siya nga pala, si Guillermo mo ba bang hinahanap mo? Namula naman ang mukha ni Catherine nang sabihin ng Donya na Guillermo mo. Medyo kinilig siya sa part na yon. Hindi pa naman po akin si Guillermo, Doña Cordelia. Ramdam kong mapapaibig mo ng anak kong yon. I'm rooting for you, Catherine. Maraming salamat po, Doña Cordelia. Si Guillermo nga po pala. Nahihiyang tanong ni Catherine sa Donya. Puntahan mo na lang sa silid niya.
Alam mo naman ang daan, hindi ba? May pilyang ngiti sa labi ni Doña Cordelia. Muli na namang nag-init ang mukha ni Catherine. Alam kasi ng Doña na sinusundan niya noon pa man si Guillermo kapag tumutungo ito sa silid nito. Kaya alam na alam niya ang daan papunta sa silid ng binata. Sige po, Doña Cordelia. Pupuntahan ko na lang po si Guillermo sa itaas. O siya, sige. Mag-enjoy kayong dalawa. Nag-init ang mukha ni Catherine dahil sa sinabi ng Doña. Parang may ibig sabihin yun. Mukhang nagiging green-minded na yata ako kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Naiiling niyang sabi sa sarili. Nang nasa harap na si Catherine ng silid ni Guillermo, ay agad siyang kumatok. 3 beses na siyang kumakatok ngunit walang sumasagot mula sa loob. Kaya binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Agad na napatitig si Catherine sa bulto ng binatang natutulog sa malapad na kama. Wala itong pang-itaas na suot at natatabunan naman ng kumot ang bewang nito hanggang sa paa. Ay nako, kahit tulog ang gwapo-gwapo pa rin niya. Pabulong na wika ni Catherine sa natutulog na binata. Humakbang siya papalapit kay Guillermo at maingat na umupo sa gilid ng kama. Nagising si Guillermo nang maamoy ang pamilyar na amoy ni Catherine. Bubuksan na sana nito ang mga mata nang marinig ang boses ni Catherine. Hindi nito alam kung anong nagtulak dito para huwag imulat ang mga mata. Bakit ba ang suplado mo sa akin, Guillermo, my loves? Gusto ko lang namang makipaglapit sa iyo eh. At saka, matagal na rin kitang gusto. Hindi ko alam kung manhid ka lang o talagang ayaw mo lang sa akin. Hindi ba ako maganda sa paningin mo? Mas gusto mo ba yung mga babae sa lunsod? Ay nako, hanggang pangarap lang talaga kita. Kahirap mong abutin, my loves. Sabi ni Catherine kay Guillermo at marahang hinaplos ang bukok na binata pababa sa pisngi nito. Ilang sandaling naghintay si Guillermo. Nang hindi na nito marinig ang boses ni Catherine ay dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Laking gulat ng binata nang mabungaran ng paningin ng dalaga. Nagtama kaagad ang mga mata nila ni Catherine. Nang matitigan ang dalaga ay bigla na namang bumilis ang pagtibok ng puso ni Guillermo. Mabilis na tumayo si Catherine mula sa pagkakaupo sa kama at nag-iwas ng tingin sa binata. Bumangon ka na dyan. Natuturuan mo pa ako ng tamang pagkuha ng gatas mula sa baka. Saka ng tamang pag-aalaga ng baka. Wika ni Catherine sa binata. Bakit mo ba ako nagustuhan, Catherine? Wala sa sariling tanong ni Guillermo. Napatanga naman si Catherine sa naging tanong nito. Isang buntong hininga ang pinakawala ng dalaga. Anong nagustuhan ko sa'yo? Hindi ko rin alam. Ilang beses ko nga tinanong ang sarili ko kung bakit ikaw pa ang nagustuhan ko. Ang dami namang lalaking gwapo at gusto ko. Pero, ewan ko ba rito sa puso ko kung bakit sa'yo pa tumibok? Sa manhid pa talaga. Malungkot na wika niya. Hindi alam ni Catherine kung saan siya kumuha ng lakas ng loob upang masabi yun kay Guillermo. Ngunit kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Nang hindi umimik si Guillermo, ay agad na tumalikod si Catherine. Ayaw niyang makita ng binata ang sakit at lungkot sa kanyang mga mata. Bilisan mo na dyan at tuturuan mo pa ako. Sabi muli ni Catherine at humakbang na papalapit sa pintuan. Catherine, I'm sorry kung hindi ko masuklian ang nararamdaman mo sa Wala yon. Putol ni Catherine sa anumang sasabihin ni Guillermo. Huwag mong isipin ang sinabi ko. Hintayin na lang kita sa baba. Dugtong pa ng dalaga. Nang makalabas na si Catherine ay biglang nakaramdam ng kirot sa puso si Guillermo. Alam nitong nasaktan nito si Catherine. Binilisan na lang nito ang pag-aayos para sundan ang dalaga sa baba. Maya-maya ay naramdaman ni Catherine ang presensya ni Guillermo sa kanyang likuran. Nandyan ka na pala. Pwede bang sa susunod na linggo mo na lang ako turuan kung paano ang tamang pagkuha ng gatas sa baka? May pakiusap sa boses na tanong ni Catherine. Akala ko ba gusto mong matuto? Nagtatakang tanong ni Guillermo. Oo nga, pero turuan mo na lang muna ako kung paano magpakain ng baka. Tumawag kasi si inay at dumating na raw si Logan. Susunduin ko pa siya. Sinong Logan? Basta, sige na tayo na sa bakahan niyo. Excited na wika ni Catherine. Nang marinig ni Guillermo ang pangalang Logan, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng inis para sa lalaking yun. Naiinis din siya kay Catherine. Sabi nito kanina ay siya ang gusto nito. Pero bakit may Logan na ito ngayon? At mukhang excited ang babae na makita ang lalaking yun. Bakit? Kayo ba? Kahit may gusto siya sa'yo, pwede pa rin mabaling ang kanyang atensyon sa ibang lalaki na magbibigay sa kanya ng pagmamahal na para sa kanya.
Sermon ng isipan ni Guillermo. Napabuga na lang siya ng hangin dahil tama nga naman ang sinabi ng kanyang isipan. Nagtungo na sila sa koral ng baka upang ipakita ng binata kay Catherine ang tamang pagpapakain sa mga baka. Maraming baka ang pamilya ranchero. Malawak ang bahagi ng lupain ng mga ito na para sa mga baka lamang. Unahin natin ang pagpapakain sa mga baka naririto. Mga inahin ng mga baka na nandito kaya kailangan nilang mapakain sa tamang oras. Ang mga dayaming yan ang pagkain nila. Simple lang ang gagawin mo, Catherine. Kukuha ka ng mga dayami at ilalatag mo lang dito. Kapag nagsimula na silang kumain, pwede mo nang iwan ng baka at pakainin naman ng iba pa. Paliwanag ni Guillermo kay Catherine. Ang dali lang pala nito. Sige, ako na magpapakain ng mga baka rito. Nakangiting wika ni Catherine. Isang tango lang ang isinagot ni Guillermo sa dalaga. Halos abutin sila ng 2 oras sa pagpapakain ng mga inahing baka. Pagod na umupo si Catherine sa may damuhan. Grabe, nakakapagod palang magpakain ng ganyan karaming baka. Wika ni Catherine sabay pahid ng pawis sa kanyang noo. Ano, suko ka na ba? Tanong ni Guillermo. Of course not. Matibay to, oy. Kaya ko nga magtanim ng gulay kahit mag-araro pa. Good. Heto ang tubig. Uminom ka muna. Hala, ikaw ba yan, Guillermo? Baka naman clone ka ng my loves ko. Don't call me my loves. We're not lovers. Supla nito sa dalaga. Basta, yan pa rin ang tawag ko sa'yo. Kaya ko namang maghintay my loves eh. Masiglang wika ni Catherine. Kanina, todo emote pa siya. Pero nung tumawag ang kanyang ina na magbabakasyon muna ang pinsan niyang si Logan sa kanya, ay naisip niyang pagsilosin si Guillermo. Kailangan na niyang sumugal. Last resort na niya ito. Pag wala pa rin, tatantanan na niya ang binata. Tss, ang tigas ng ulo mo. Naiiling na lang na wika ni Guillermo. Ayaw na kasi niyang makipag-argumento pa sa dalaga. Kasing tigas ng puso mo para sa akin. Hindi ko kasalanan kung hindi kita gusto, Catherine. Hindi mo ako gusto, pero nanghahalik ka sa akin. Nakairap na wika niya. Sandaling natigilan ang binata sa sinabi niya. I just gave you a favor. Palusot ni Guillermo. Favor your ass. Namamangha namang tiningnan ni Guillermo ang dalaga. Hindi ito makapaniwala na kayang magmura ng dalaga. Mukhang marami pa itong hindi alam tungkol kay Catherine. Ilang oras pa ang lumipas ay tapos na silang magpakain ng baka. Ang ibang koral ng baka ay may nagpapakain ng mga tauhan ng rancho, kaya tinapos na nila ang oras nila sa bakahan. Sabay na silang bumalik sa mansyon. Nagpaalam na rin si Catherine na uuwi na. Amoy baka na siya at gusto na niyang maligo. Makailang araw ay nagulat si Catherine nang makita ang pinsang si Logan. Sinabi na niya sa pinsan ng kanyang plano. Walang nakakaalam na magpinsan ang dalawa sa bayan ng Ginto. Gwapo ang pinsan niya at 2 taon lang ang pagitan nila. Kahit minsan lang silang magkita ay naging close pa rin sila. Logan? Ikaw nga! Hindi makapaniwalang tawag ni Catherine sa kanyang pinsan. Kat, kamusta ka na? Mabilis na niyakap ni Catherine si Logan. Mabuti naman ako. Insan, ayusin mo ang acting mo ha. Ilalakad pa naman kita sa kaibigan ko. Pabulong na wika ni Catherine kay Logan. Walang problema, ako pa ba? Si Guillermo na nakatingin sa 2 taong nasa harapan niya ay para ng kakain ng buhay. Nataon na schedule niya sa farm ni na Catherine. Madilim na madilim ang mukha niya dahil sa pagiging malapit ni Catherine sa bagong dating na lalaki. Hindi niya maintindihan ng sarili, pero nagseselos siya. At dahil parang sasabog na siya sa selos, kaya nilapitan niya si Catherine at bigla na lang hinila papalayo kay Logan. Umiigting ang panga na tiningnan ni Guillermo si Logan. You're not allowed to touch her. Madiin at mapanganib na wika ni Guillermo kay Logan. Ngumisi lang si Logan kay Guillermo. Parang nangiinis pa nga ito. Bakit naman hindi ko siya pwedeng hawakan? She's my special someone. At saka matagal na rin naman kaming magkakilala ni Kat. Don't call her that. Putol ni Guillermo sa sinasabi ni Logan. Naiinis talaga siya sa kausap. Pare, it's my endearment to her. Wala naman sigurong masama, hindi ba? Bakit? Girlfriend mo ba si Kat para pagbawalan ako? Naging seryoso na ang mukha ni Logan at nawala na ang mapaglarong ngisi nito sa labi. Natigilan naman si Guillermo sa sinabi nito at walang emosyon na tiningnan si Catherine. Nang tumatak sa isip niya ang ibig sabihin ni Logan, ay parang napapasang binitiwan niya ang kamay ni Catherine at bigla na lang iniwan ng dalaga. Gulong-gulo kasi ang isipan ni Guillermo,
Kaya mas minabuti na lang niyang umalis. Gusto sanang magdiwang ng puso ni Catherine dahil sa nakikitang selos sa mukha ni Guillermo. Ngunit nang hindi nito sagutin ang tanong ni Logan at bigla na lang umalis, ay parang hiniwa sa gitna ang puso ng dalaga. Ayos lang yan, Insan. Alam kong naguguluhan din siya sa nararamdaman niya. Tayo na? Aya na ni Logan kay Catherine. Tumango na lang si Catherine at sabay na silang umalis ni Logan pabalik sa bahay ng dalaga. Sa inis naman ni Guillermo ay uminom siya sa minibar ng kanilang mansyon. He's having a hard time now. Iniisip niya kung bakit gano'n na lang ang selos na nararamdaman niya nang makitang may ibang kasamang lalaki si Catherine. At ang mas nakakadagdag pa sa galit niya ay mukhang close pa ang dalaga sa lalaking yun. God, ano bang nararamdaman ko? Nababaliw na ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Guillermo sa isipan. Hey, mukhang problematic ka yata ah. Care to tell me? Tanong ni Alvaro kay Guillermo, sabay upo sa tabi ng kapatid. Hindi nilingon ni Guillermo si Alvaro. Kumuha naman ng kopita si Alvaro at nagsali ng alak at inisang lagok. Wala ka na namang maitutulong kasi isa kang babaero, Alvaro. Malamig na wika ni Guillermo sa kapatid. Bro, kahit na babaero ako, alam ko rin naman na magseryoso. Hindi ko makita ang pagiging seryoso mo. Kasi hindi ko pa nakikilalang babaeng para sa akin. Kapag nakilala ko na siya, hindi ko na siya pakakawalan pa. Nilingon ni Guillermo ang kapatid. Parang hindi makapaniwala na seryoso ang mukha ni Alvaro. Anyways, may tatanong ako sa'yo, Alvaro. Kahit alam kong malabo mo ako maintindihan, pero magtatanong pa rin ako. Parang napipilitan ka lang yata eh. Yeah, I have no choice kundi ang tanungin ng babaerong katulad mo. Wala ka bang tiwala sa akin? We're twins, remember? Wala pa rin akong tiwala sa'yo. So bakit ka pa magtatanong kung wala ka naman palang tiwala sa akin? Because I don't have a choice, Alvaro. Malakas na bumuga ng hangin si Alvaro at muling tumungga ng alak. Ano bang problema mo, Guillermo? Wait, huhulaan ko. Si Catherine ba? Seryosong tanong nito. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong niya. Your face says it all, bro. So, anong gusto mong itanong? Well, we kissed last time. At simula ng araw na yun, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. I want to kiss her more, Alvaro. Hindi mawala-wala sa isipan ko pinagsaluhan naming halik. Then kanina, may dumating na lalaki sa farm nila. His name is Logan. Parang close ang dalawa. They hugged each other at para nakang miss na miss nilang isa't isa. And you're jealous, am I right? Nakangising putol ni Alvaro sa kapatid at muli na namang uminom ng alak sa kopita. Yeah, I'm jealous. Gusto ko sanang ilayo na lang at itago si Catherine sa Logan na yun. I really want to punch his face. Kumuyong pa ang kamao ni Guillermo dahil sa inis na nararamdaman para kay Logan. Isa lang ang sagot sa tanong mo, Guillermo. Ano yun? May mali ba sa akin, Alvaro? Bakit ba napaka-inosente mo? Yan ang napala mo dahil puro pag-aaral at trabaho ang nasa utak mo. Wala ka man lang oras na makipag-date. I'm not you, Alvaro. So ano sa tingin mong nararamdaman ko? Am I crazy? Malakas na tumawa si Alvaro sa sinabi ng kapatid. You're not crazy, bro. You're in love. Kung hindi pa pang mamahal ang nararamdaman mo para kay Catherine, hindi ko na alam kung anong tawag dyan. Pagkasabi na yun ni Alvaro, ay agad itong umalis pagkaubos ng alak sa baso. Napatulala na lang si Guillermo sa sinabi ni Alvaro. Hindi ka agad rumihistro sa utak niya ang sinabi ng kapatid. I'm in love? Tanong niya pa sa sarili. Ilang sandali pa ay umiling-iling siya. No, I'm not in love with her. She's so annoying. Kung hindi mo siya mahal, ngayon pa lang iisipin mo makakasama ni Catherine sa pagtanda yung Logan na yun. Kapag walang epekto sa'yo, ibig sabihin hindi mo mahal si Catherine. Umalis na si Alvaro pero nasa utak pa rin ni Guillermo ang sinabi nito. Iniisip pa lang niyang makakasama ni Catherine si Logan sa pagtanda at masayang nagsasama ang dalawa ay parang gusto nang sumabog ng utak ni Guillermo. No, it can't be. Ayoko mapunta si Catherine sa lalaking yun. Hindi ako papayag. Matatag na wika ni Guillermo sa sarili. E di ibig sabihin, inaamin mo ng mahal mo nga si Catherine. Tanong ng kabilang isipan ni Guillermo. Saglit na natigilan ng binata.
Ilang sandali pa ay napangiti siya. Mukhang natamaan nga ako ng pana ni Cupido. Maybe gusto ko na si Catherine noon pa. Di ko lang siya pinapansin kasi siyang humahabol-habol sa akin. At ngayon, mukhang ako nang hahabol sa kanya. I want her to be mine. Aagawin ko siya sa lugar na yun. Pangako ni Guillermo sa kanyang sarili at inubos ang alak sa kanyang kopita bago nagtungo sa kanyang silid habang nag-iisip ng plano para ligawan si Catherine. 2 araw nang hindi nagpapakita si Catherine kay Guillermo. Sa isiping nagiging masaya na ito sa piling ng iba, ay siyang nagpapakulo ng dugo ni Guillermo. Kaya naman gumawa na siya ng hakbang upang mapa sa kanya ang dalaga. Tinungo niya ang silid ng kanyang mga magulang. Isang beses siyang kumatok. Pasok! Malakas na sigaw ni Don Antelmo mula sa loob ng silid. Pumasok naman kaagad si Guillermo. Oh anak, anong may paglilingkod ko sa'yo? Bungad ni Don Antelmo nang mamataan siya. Papa, gusto ko pa magpatulong sa inyo. Paano po ba manligaw? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Guillermo sa ama. Mahinang tumawa si Don Antelmo. Aba anak, mukhang umiibig ka na ata ah. Opo, kaya magpapaturo po ako sa inyo. Wala akong mapapala kay Alvaro. Sige, pero iba kasi ang panahon nyo ngayon sa panahon namin noon. Pero kung ako sa'yo, haranahin mo siya. Makaluma ang paraan, ngunit mapaparamdam mo kung gaano ka sincero ang pagmamahal mo sa kanya. Ligawan mo rin ang mga magulang ng babaeng mahal mo. Kapag boto sila sa'yo, mas malaki ang pag-asa mong mapao ang maswerteng babaeng napupusuan mo. Ako nga po ang maswerte sa kanya, Papa eh. Salamat sa payo nyo at gagawin ko lahat makuha lang ulit ang puso niya. Nakangiting wika ni Guillermo. Good luck anak. Isang ngiti lang ang isinagot ni Guillermo sa ama at tuluyan ang lumabas ng silid. Kinagabihan ay naghanda na nga si Guillermo. Isang simpleng V-neck gray t-shirts ang suot niyang damit na pinaresan ng itim na pantalon at puting sneakers. Hiniram niya ang gitara ni Alvaro. Ready ka na ba? Tanong ni Alvaro kay Guillermo. Kasama ni Guillermo ang kapatid dahil ito ang hahawak ng bulaklak na ibibigay niya kay Catherine. Nagdala rin ng isang bilao ng biko si Guillermo para sa mga magulang ng dalaga. May dala din silang isang gatas ng kabayo na higit na mas masustansya at may isang babaeng kambing pa para sa mga ito. Handang-handa na ako. Hindi ako makakapayag na makuha ng iba si Catherine. Akin lang siya. That's the spirit, bro. Tayo na. Sabay ngang tinungo ng magkapatid ang bahay ng pamilya sa Dusta. Pinuno ni Guillermo ng hangin ang kanyang sarili bago bumaba kay Pegasus. Inamoy niya pa ang puting rosas na kanyang dala. Si Alvaro naman ay nagmaneho ng 4x4 truck nito, dala ang mga regalo para sa pamilya ni Catherine. Nasa harapan na si Guillermo ng bahay ni na Catherine. Heto, hawakan mo muna, sabi ni Guillermo kay Alvaro. Ginawa mo pa akong alalay mo. Ginawa mo na nga akong taga-deliver ng mga yan, pati ba naman pagbibitbit ng mga yan at paghila dyan sa kambing mo, ako pa rin. Manahimik ka na lang dyan. Nag-volunteer kang sumama, kaya magtiis ka. Tumikhi muna si Guillermo bago inayos ang pagkakalagay ng gitara sa kanyang balikat. Nagsimula ng kumanta ang binata kasabay ng tunog ng kanyang gitara. Harana ni parokya ni Edgar ang kanyang kanta. Nang marinig ni Catherine ang tunog ng gitara, ay agad silang nagsilipan sa bintana kasama na si Logan upang tingnan kung sino ang tumutugtog ng gitara. Halos manlaki ang mga mata ni Catherine nang makita si Guillermo na nasa labas ng kanilang bahay at kumakanta. Titig na titig siya kay Guillermo at malakas na kumalabog ang kanyang puso. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw. Giliw at sa awitin kong ito, sana'y maibigan mo. Ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa'yo. Pagtatapos ni Guillermo sa kanta, tinitigan nito si Catherine bago lakas loob na nagsalita. Catherine Sedusta, nandito ako para sabihin sa'yo na gusto kitang ligawan. Pumapayag ka ba? Pilit na pinatatag ni Guillermo ang boses upang hindi pumiyok. Hindi naman kaagad nakaimik si Catherine sa tanong ng binata. Ito ang dala mong bulaklak at isang bilaon na biko sa kagatas at kambing.
Ibigay mo na bro. Pabulong na wika ni Alvaro sa kapatid. Kinuha ni Guillermo ang bulaklak para kay Catherine at isang bilao ng biko at gatas para sa mga magulang ng dalaga. Mabilis na umakyat si Guillermo sa itaas ng bahay ng dalaga at ibinigay ang dala nitong pasalubong. Para sa iyo, Catherine. Nakangiting wika ni Guillermo sa dalaga. Halos ayaw ng bitiwan ng tingin ni Catherine si Guillermo. Naninibago siya at hanggang ngayon ay hindi pa makapaniwala sa panghaharana sa kanya ng binata. Sir, ma'am, para po sa inyo. Nakangiti namang wika ni Guillermo sa mga magulang ni Catherine, sabay abot ng isang bilao ng biko at gatas. Mabilis naman yung kinuha ni Mang Armando kay Guillermo. Nako, salamat dito iho. Tuloy kayo. Masayang sabi ni Mang Armando sa magkapatid na Guillermo at Alvaro. Maraming salamat po. May kambing pa po sa labas. Itinali muna namin at baka makawala. Aba, at bakit naman may kambing pa? Anong aming gagawin dun? Tanong ng ama ni Catherine. Alagaan niyo po o kaya ay pulutanin. Sabad ni Alvaro. Siniko naman ito ni Guillermo upang tumigil sa pagsasalita. Mang Armando, Aling Lorna, kung inyong mamarapatin gusto ko po sanang ligawan ng inyong anak. Kung papayag po kayo. Magalang na pamamaalam ni Guillermo sa mag-asawa. Humanga ang mga ito sa binata dahil nagpaalam muna. Iho, wala namang problema sa amin ni Lorna. Ang tanong, papayag bang magpaligo si Catherine sa'yo? Lahat ay napatutok ang paningin kay Catherine. Ang sagot na lamang ng dalaga ang hinihintay. Napakagatlabi naman si Catherine at namumula ang kanyang muka dahil sa pinaghalong hiya at kilig. Pwede ka namang manligaw sa akin, Guillermo. Mahinang sagot ni Catherine. Lumapit naman si Logan kay Catherine at inakbayan. Sigurado ka na bang magpapaligo sa lalaking yan, Kat? Alam mo, may ibang lalaking mas deserve ng pagmamahal mo. Don't settle yourself for less. You're worth to love, Kat. Seryosang sabi ni Logan. Nang makita ni Guillermo kung gaano kalapit sa isa't isa sina Catherine at Logan, ay bigla na lang nitong hinawakan sa kamay si Catherine at hinila papalapit. Madilim ang mukha nitong tiningnan si Logan. Don't touch what's mine. Madiing wika ni Guillermo kay Logan. Mahina namang natawa si Logan sa sinabi ni Guillermo. Nanliligaw ka pa nga lang Kung umasta ka parang asawa ka na ni Kat. So what? Alam kong gusto niya ako. So back off. Paano ka nakakasiguradong ikaw nga ang pipiliin niya? Dahil kaya ko ng suklian na pagmamahal niya para sa akin. Really? Baka naman kaya ka nagkakaganyan dahil natatakot ka lang mawala ang atensyon ni Catherine sa'yo. Hindi dahil sa may gusto ka na sa kanya. Dahil sa sobrang galit ay hindi na nakatiis pa si Guillermo at sinugod ng suntok sa mukha si Logan. Stay away from her. Kapag hindi mo yan ginawa, manghihiram ka ng mukha sa aso. Naiintindihan mo ba ako? Pagbabantaan ni Guillermo kay Logan. Hinarap ni Guillermo ang mga magulang ni Catherine. Hinawakan din ng binata ang kamay ng dalaga. Humihingi po ako ng kapatawaran kung nasira akong gabi nyo at nakagawa ako ng komosyon sa pamamahay nyo. Gusto ko po sanang makausap ng masinsinan si Catherine. Sana pagbigyan nyo kami. Paalam ni Guillermo sa mga magulang ni Catherine. Nagkatinginan ng mag-asawa. Humuga muna ng hangin si Mang Armando bago tumango. Sige iho, mag-iingat kayo. Pagpayag ni Mang Armando. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng binata. Maraming salamat po. Maaasahan niyong iingatan ko ang anak niyo. Pangako ni Guillermo sa mga magulang ni Catherine at tiningnan si Alvaro. Mauna ka nang umuwi. Maraming salamat sa tulong, bro. Sabi nito kay Alvaro. May magagawa pa ba ako? Sige, mag-iingat kayong dalawa. Catherine, ikaw nang bahala sa kapatid ko Bilin ni Alvaro kay Catherine. Isang tango lang ang isinugot ng dalaga. Sumakay ng kabayo sina Guillermo at Catherine. Nagtungo sila sa isang mini garden na may man-made waterfalls na pagmamay-ari mismo ni Guillermo. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Catherine sa binata. Inalalayan muna ni Guillermo na makababa sa kabayo si Catherine at iginiya pa upo sa may bench kaharap ang umaagos na man-made waterfalls. Mag-uusap tayo. Ayoko sa bahay niyo at may asungot. Nakasimangot na wika ni Guillermo sa dalaga. Babait naman si Lo. Don't mention his name. Naiirita ako. Putol nito sa sinasabi ng dalaga. Okay, ano pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ang tungkol sa ating dalawa.
Pumayag na ako ligawan mo ko. May gusto ka pa bang sabihin? Well, I want to confess to you. Nahihiya kasi ako magtapat ng nararamdaman ko para sa iyo, Catherine. My loves. Natigilan si Catherine sa tinawag sa kanya ni Guillermo. Bigla na lang lumakas ang pintig ng kanyang puso at parang may kumikiliti sa kanyang tiyan at gusto na lang niyang magpagulong-gulong sa sobrang saya. Anong ibig mong sabihin, Guillermo? Call me your endearment to me, Catherine. Please. Ha? Call me my loves, Catherine. I missed that terribly. May diin, ngunit malambing ang boses na wika ni Guillermo sa dalaga. Ilang beses na lumunok si Catherine. Gusto na talagang sumabog ng puso niya sa sobrang kasiyahan. My loves. Mahinang sabi niya. Louder, my loves. Say it louder. My loves. You're my loves, Guillermo. Malakas na sigaw ni Catherine habang nakangiti sa binata. Malapad namang napangiti si Catherine. God, hindi ko alam kung gaano ako kasaya ngayon, Catherine. Mahal na kita. Hindi ko alam kung kailan ko naramdaman ng pagmamahal ko sa'yo. Nagising na lang ako isang araw na nalilito na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. I'm jealous with Logan. At maisip ko pa lang na siyang makakasama mo habang buhay. Naninikip na ang dibdib ko. I can't lose you, my loves. I just can't. Guillermo confessed. Natulala naman si Catherine sa sinabi ni Guillermo. Parang lutang na lutang siya dahil nalaman niyang mahal din siya ng binata. Ang matagal na niyang pinapangarap na mangyari ay natupad na. Sa wakas, mahal na rin siya ni Guillermo. Pero ayaw niya munang magsaya. Sigurado ka na ba sa nararamdaman mo para sa akin? Baka tama si Log. Don't mention his name, Catherine. Or else I'm going to kiss you. Right here and right now. Nagdilim kaagad na mukha ni Guillermo nang mabanggit ang pangalan ni Logan. Naiiling na nangingiti na lang si Catherine. Dahil ngayon pa lang, ay alam na niyang magiging possessive si Guillermo sa kanya. And she likes it. Huwag kang magsalos kay Logan, sabi ni Catherine. Akala niya ay magsasalita ulit si Guillermo. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla siyang kabigin ng binata at hawakan ng kanyang baba. Ilang sandali pa ay naglapat ng kanilang mga labi. Nagulat man si Catherine, kalaunan ay nagpaubaya na siya kay Guillermo. Heto na ang hinihintay niya, ang muling mahagka ng binata. Masuyo, mapagmahal at mapangangkin ang bawat halik na pinapadaman ni Guillermo kay Catherine. At ramdam naman ng dalaga ang pagmamahal sa kanya ni Guillermo. Ilang sandali pa ay si Guillermo na ang unang kumalas sa pagkahalikan nilang dalawa. Masuyong hinaplos ni Guillermo ang pisngi ng dalaga. Ikaw ang isa sa magandang nangyari sa buhay ko, Catherine. I'm so sorry kung naging masama man ang pakikitungo ko sa'yo. Hindi lang talaga ako sanay na babae nagpapakita ng motibo para sa lalaki. In denial ako na may gusto rin ako sa'yo. But when that guy came, naalarma ako at natakot na baka maagaw ka niya sa akin. I'm sorry talaga sa lahat. Sorry dahil natagalan bago ko na-realize na mahal kita. Masuyo ang boses na paghingi ng tawad ni Guillermo. Ayos lang naman. Hindi naman ako ma-offend eh. At salamat dahil minahal mo rin ako. Guillermo, my loves. Don't say thank you. Kung hindi dahil sa mga sinabi ni Alvaro sa akin, siguro hanggang ngayon ay hindi pa ako aamin sa'yo. Kahit hindi ka pa umamin, susuyuin pa rin naman kita. Talaga? Paano si Logan? Hindi siya naniligaw sa'yo? Hindi. Sigurado ka? Bakit parang close kayong dalawa? Patuloy na usisa ni Guillermo sa kanya. Hindi nga naniligaw si Luke. Don't mention his name. Dapat ang pangalan ko lang ang tawagin mo. So possessive. Ayaw mo ba sa possessive na lalaki? Depende sa pagiging possessive niya. But I'm possessive and territorial, my loves. Mamahalin mo pa rin ba ako? Nahinigan ni Catherine ang takot sa boses ni Guillermo. Of course, kahit sino at ano ka pa. Mamahalin pa rin kita ng buong-buo, my loves. Nakangiting pahayag ni Catherine sa binata. Nakahinga naman ng maluwag si Guillermo. Salamat naman kung ganun. I love you, Catherine, my loves. Malapad na napangiti si Catherine sa sinabi ni Guillermo. Mahal din kita. Mahal na mahal. So, tayong dalawa na? Magjowa ba? Yeah. Oo, sinasagot na agad kita, my loves. Ang tagal kitang pinangarap, patatagalin ko pa ba? Nakangiting wika ni Catherine sa binata. Yes,
Yes! Malakas na sigaw ni Guillermo at mabilis na hinagkan sa labi si Catherine. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan, at umabot na ng 5 buwan na magkasintahan sina Guillermo at Catherine. Talagang ipinakita ng binata kung gaano siya kaseryoso sa dalaga. Kahit na sinagot na siya ni Catherine, ay patuloy pa rin sa panliligaw si Guillermo sa dalaga, maging sa mga magulang nito. Hindi lubos akalain ni Catherine na iba kung magmahal si Guillermo. Worth it lahat ng kanyang pagod at paghahabol dito. Isang araw, tumawag si Logan kay Catherine. Magbabakasyon ulit ang pinsang iyon ni Catherine sa kanila. Mukhang may tinatakasan yata si Logan sa lugar nito. Logan, namiss kita! Malakas na tawag ni Catherine sa pinsang kadarating lamang. Niyakap kaagad ni Logan na mahigpit si Catherine. Namiss din kita, Kath. So, kumusta ang love life mo? Nakangiting tanong ni Logan kay Catherine. Heto, masaya na ako sa piling niya. Mabuti naman kung ganun. Worth it ang ginawa natin noon. Tara sa loob, may pasalubong ako sa'yo. Sige, dapat masarap yan ha. Masarap to, promise. Okay, sinabi mo eh. Tayo na. Hinila na ni Catherine si Logan sa loob ng bahay nila at inihanda ang pasalubong ni Logan para makain na nila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasabi ni Catherine kay Guillermo na pinsan niya si Logan. Nawala na sa isipan ng dalaga. Samantalang sabik na sabik namang makita ni Guillermo ang nobya, kaya mabilis itong nagtungo sa bahay ni na Catherine. May dala pa itong hinog na mangga na paborito ng kasintahan. Kumunot ang noon ni Guillermo nang marinig ang masayang boses ni Catherine at ng kausap. Humakbang na si Guillermo papalapit sa pintuan ng bahay ng kasintahan. Grabe ka talaga, Logan. Ang corny-corny na mga joke mo hanggang ngayon. Natatawang wika ni Catherine sa pinsan. Corny daw, ito matawa ka naman. Ito, may joke pa ako, sabi ni Logan. Please, Logan, maawa ka sa akin. Ang sakit na ng tiyan ko katatawa. Sa gitna ng kasiyahan ng magpinsan ay mabilis na pumasok si Guillermo sa loob ng bahay at walang sabi-sabing inundayan ng suntok sa mukha si Logan. Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi kaagad nakagalaw si Logan. I already warned you. Stay away from Catherine kung ayaw mo manghiram ng mukha sa aso. Malakas na sigaw ni Guillermo kay Logan at dinuro-duro pa ito. Matalim na tiningnan ni Catherine si Guillermo. Ano ba, Guillermo? Bakit ba basta-basta ka nalang nanununtok? Inis na pahayag ni Catherine sa kasintahan at mabilis na dinaluhan si Logan. Ayos ka lang ba, Logan? Nag-aalalang tanong ni Catherine. Ayos lang. Ha? At talagang siya pang kinampihan mo? E di sana ang lalaking yun na lang ang sinagot mo at hindi ako. Sumbat ni Guillermo. Guillermo, dapat nagtanong ka muna. Hindi yung nanunugod ka kaagad. Hindi mo nga kilala si Logan eh. So kailangan pa kitang tanungin kung sino siya sa buhay mo. Oh, sino nga ba siya sa buhay mo, Catherine, ha? Mukhang ang saya-saya mo palagi pag siya ang kasama mo. Pinsan ko si Logan, Guillermo. Kaya sana naman huwag kang sugod ng sugod at manununtok basta-basta. Pagkatapos yung sabihin ni Catherine ay dinaluhan na nito muli si Logan. Magpahinga ka na lang muna sa silid mo, Insan. Mag-uusap lang kami ni Guillermo. Utos ni Catherine kay Logan. Tumango lang si Logan at pumasok na sa inuukupan nitong silid sa tuwing magbabakasyon doon. I'm sorry, my loves. Hindi ko naman alam na pinsan mo si Logan eh. You didn't tell me. Nagdilim lang ang paningin ko dahil sa selos. Kaya hindi mo ako masisisi. Kung noon pa lang sinabi mo na agad na magpinsan kayo, hindi ko sana siya mauupakan. Sorry na, my loves. Mabilis na paliwanag at paumanhin ni Guillermo sa kasintahan. Malakas na bumuntong hininga si Catherine. May kasalanan din ako. I'm sorry din dahil hindi ko agad sinabi sa iyo ang tungkol kay Logan. He's my cousin sa mother's side. Hindi ako galit sa iyo, pero sana humingi ka ng tawad kay Logan. Parang kapatid ko na ang isang yun. Namiss lang namin ang isa't isa kaya masaya kami nagkwentuhan palagi. Masuyong sabi ni Catherine kay Guillermo. Hindi ka galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa iyo? Naiinis lang dahil sinuntok mo agad si Logan basta-basta. Pero naiintindihan naman kita. Kung ako siguro nasa lugar mo, magsiselos din ako. Talaga? Oo naman. Akin ka lang kaya. Napangiti si Guillermo dahil sa sinabi ni Catherine. Lumuhod ito sa harapan ng dalaga na labis na ikinagulat ni Catherine. Ito na yung pangarap niya na luluhuran siya ng may loves niya. Mag-a-ay doon na ba agad siya?
Catherine, my loves, alam kong mabilis lang ang naging relasyon nating dalawa. At alam kong hindi ka pa handa. Pero hindi ko na patatagalin pang proposal ko sa'yo. Hindi na ako makahintay na matali ka sa akin. Wala man akong dalang singsing ngayon, pero tatanungin na kita, my loves. Will you marry me, and are you willing to spend the rest of your life with me? Madamdaming tanong ni Guillermo sa nobya. Walang alinlangan at sunod-sunod na tumango si Catherine sa tanong ni Guillermo. Oo, my loves. Pakakasalan kita. Mahal na mahal kita, Guillermo. Ikaw lang at wala nang iba. Pangarap ko to eh. Kaya yes, I will marry you kahit walang singsing. Okay lang. Madamdamin ding sagot ni Catherine. Tumayo si Guillermo at masuyong hinalikan sa labi si Catherine. Mahal na mahal din kita, Catherine. Pagkatapos humingi ng tawad ni Guillermo kay Logan, ay agad na nagplano si Guillermo para sa pamamanhikan ng pamilya niya sa pamilya Sodusta. Isang linggo ang naging preparasyon para sa pamamanhikan ng pamilya Ranchero sa pamilya ni Catherine. Isang pribadong pamamanhikan lang ang naganap sa dalawang pamilya. Parehong masaya ang pamilya nila dahil sa wakas ay may ugnayan na ang dalawang pamilya. At sa wakas, natupad na rin ang pangarap ni Catherine na noon pa man ay suportado na ng matatanda sa dalawang panig. Hindi naman nagalit si Guillermo noong nalaman na kasabwat ang mga magulang para paibigin ito. Bagkus ay nagpasalamat pa ito sa mga magulang dahil suportado ng mga to ang magiging asawa ni Guillermo. Ibig sabihin, hindi na ito mahihirapan na kunin ni Catherine ang loob ng mga magulang ng nobyo. 6 na buwan ang itinagal ng preparasyon ng kasal ni na Catherine at Guillermo. Gusto talaga ng dalawa na maging maganda at engrande ang kanilang kasal, kaya hindi nila minadali. Sa ginawang man-made waterfalls gaganapin ang kasal nila. Malawak yun at maganda ang paligid. Kaya ring i-okupa ang daan-daang bisita. At ito na nga ang araw ng kasal na pinakahihintay ni na Guillermo at Catherine. Isang simpleng wedding gown ang suot ni Catherine. May maliliit na dahon ng gold na nakasabit sa belo niya. Sa may altar naman ay labis-labis ang kaba ni Guillermo. At nang makita nito ang bride nito ay natulala ito sa gandang taglay ni Catherine. Nahulog na naman ang puso niya para sa babaeng pakakasalan at mamahalin habang buhay. Maya-maya ay magkaharap na sina Guillermo at Catherine sa may altar. Parehong nagniningning sa saya ang kanilang mga mata. Let's all gather to witness the unity of these two souls, Guillermo Ranchero and Catherine Sodusta. Panimulang anunsyo ng pari, hanggang sa sinimulan na nito ang seremonya. Kinakabahan si Guillermo at halos hindi na marinig ang sinasabi ng pari. Hindi nito maintindihan ang saya at kabang nararamdaman. Hanggat hindi sila opisyal na mag-asawa, hindi ito mapapalagay. Dalangin ito na bilisan na ng pari ang seremonyas. Nangangamba ang binata na baka magbago pa ang isip ni Catherine. Guillermo Ranchero, do you take Catherine Sodusta as your lawful wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? You will love and honor her all of the days of her life? Yes, I do, Father. Mabilis na sagot ni Guillermo. Catherine Sodusta, do you take Guillermo Ranchero as your lawful husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? You will love and honor him all the days of his life? Opo, Father. Nakangiting sagot ni Catherine. Isuot niyo na ang singsing at sabihin ng inyong vows, sabi ng pari pagkatapos ng ilang mga sinabi. Guillermo, my loves, I give you this ring as a sign of our marriage, and I promise to care for you, to give you my love and friendship, to respect and cherish you, throughout our lives together. I love you so much, my loves. Sabi ni Catherine habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Guillermo. Catherine, my loves, I give you this ring as a token of my love and a sign of our marriage. I promise to care for you with love and respect, and will support and comfort you through the good times and the troubled times, with love and patience. I will always love you, my loves. Sabi naman ni Guillermo habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Catherine. And now, by the power bestowed in me, Guillermo and Catherine, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Pagtatapos ng pari sa seremonyas ng kasal,
Mabilis na hinalikan ni Guillermo si Catherine. Parehong masaya ang kanilang puso sa kanilang pag-iisang dibdib. Pagkalipas ng 6 na taon, ay masaya pa rin nagsasama sina Guillermo at Catherine, kasama ang kanilang dalawang supling na sina Kath at Lerion. Naliligo si Catherine nang may pumasok sa banyo, at nang makita ang asawa ay napangiti na lang siya. "Bawal ka rito, my loves," sabi ni Catherine. "At bakit naman? Gusto ko makasabay sa pagligo ang asawa ko." "Ewan ko sa'yo, naligo ka mag-isa mo." Pero imbes na pakinggan siya ni Guillermo, ay niyakap siya ng asawa mula sa likuran. "Mahal na mahal kita, my loves. Ikaw at ang mga anak natin. Habang tumatagal ang pagsasama natin, lalo ako nai-inlove sa'yo. Ginayuma mo yata akong tunay eh. Siguro binubulungan mo mga gulay na binibigay mo noon sa amin." Biro nito sa misis na kayakap. "Oy, mapagbintang ka, my loves ha. Palagay mo sa akin, bruha. Sadya lamang hindi mo napigilan ang kagandahan ko. At mahal na mahal din kita. Kayo ng mga bata. Pangako na mas lalo pa kitang paiibigan, Guillermo. Hanggang pagtanda natin, magmamahalan tayo, my loves." "Habang buhay, my loves. And making your first move to win my heart is definitely and amazingly attractive. Kung hindi ka nag-first move noon, baka wala tayong masayang pamilya ngayon. I love you, Catherine. Thank you for being so brave and patient on me back then. Taking a risk is a sure shot way to happiness, isn't it? It's worth it and beautiful." Nang marinig yun ni Catherine ay agad nilang pinaglapat ang kanilang labi at naganap ang mainit na sandali. Men are no longer responsible for making the first move. Kung mahal mo at gusto mo ang isang lalaki, sabihin mo. Don't be concerned about the possibility that this person will dislike you. Mas mainam nang magpakatotoo kaysa itago ang nararamdaman at maghintay sa wala. Gaya na lamang ng ginawa ni Catherine. Kung hinintay niya na si Guillermo ang magtapat ng pagmamahal sa kanya, baka tumanda na lamang siyang dalaga ay hindi pa naranasan ng pagmamahal nito. She believes that women should not be afraid to express their feelings or ask a man out on a date. Maaaring nakakatakot ito sa simula at i-judge ka ng ibang tao dahil babae ka. Ngunit hindi mo malalaman ng mangyayari maliban kung susubukan mo. Sumugal si Catherine sa pagmamahal at pangarap niya na mahalin din siya ni Guillermo. Kaya naman ngayon ay pareho silang kontento at patuloy na nagmamahalan kasama ang kanilang mga supling. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.